Samantha May and Albert. So, how did your business start and what inspired you to open a milk shop po? Okay. Nung nag-pandemic, syempre, lahat ng tao, wala ng income, wala ng trabaho. So, kami nung kapatid ko, bunso, nag-isip kami na another source of income. Kasi nga, kahit siya, though may sahod pa rin siya, tuloy yung sahod niya as review instructor. Baga, medyo kulang pa rin hindi sapat. So, we took the leap of faith to start Auntie. Auntie kasi is a franchise, yung dito sa Tama. Franchise siya, ang may-ari talaga niya is the sister of my brother's best friend. So, doon kami nag-franchise niya. Tapos, cross fingers. Tapos, faith lang kay God. And thankfully, okay naman. So, na-start namin yung syempre, at first, mahirap. Kasi, kami lang dalawa, plus yung first na tao namin, first na staff namin. Tapos, kami lang talaga, within the family. Then, habang tumatagal naman, okay na, nagkaka-income naman. Actually, yung first expectation namin is hindi siya ganun kalaking income. So, nagulat kami, first year, nag-boom siya talaga. Siguro, din, may effect din yung pandemic. Wala masyadong option yung tao. Hindi nakakalabas. Auntie is the nearest place na mag-unwind. Hindi nakapunta ng mall. So, kaya nag-boom siya. So, what strategies do you have for marketing or promoting your milk tea business po? Okay. Actually, yung sa strategies, hindi ko siya pwede kasi i-share what exactly. Pero mostly online strategies lang. Marketing sa Facebook, sa page namin. Yung kapatid ko, gumawa siya ng page, doon lang. Nag-post lang kami ng mga products namin. Tapos customers, hindi ganun lang. Pero yung main strategy talaga is sorry, pero hindi ko siya kasi How do you plan and manage the supplies and ingredients needed for daily operations? Okay. Ang supplies namin is mainly from the main branch. And then, yung mismong product, doon talaga nanggagaling. Hindi rin namin alam anong brand kasi naka-repack na yun. Once binigay sa amin, naka-repack na. So, every month, kuha namin ng supplies sa Lumban. Then, yung mga baso, mga dito na lang sa Lipa. Kasi nakahanap din naman ako ng supplies sa Lipa. Thank you po. Good afternoon po. Good afternoon. How do you assign tasks to your staff and who takes the lead in operations? Okay. With regards to the staff, syempre, sa tagal na yung magkakasama, nakilala ko na ang kaya at hindi nila kayang gawin. So, kung saan yung expertise nila, doon sila mainly naka-assign. Though, most of them, alam nila lahat. Itinuro sa kanila lahat, tinrain kung paano. Pero, for example, kasi ngayon, madalas wala ako eh. So, nakikita nyo naman siguro sa shop, kasi mostly sa counter ako. Pag wala ako, meron dalawang staff doon na marunong. Tinrain ko sila sa counter. Paano nila patatakbuhin. Tapos, meron nakafocus sa kitchen. Isa sa kanila, focus sa kitchen. Mostly kitchen lang talaga yung ginagawa niya. Pero, nagtulong din naman siya sa mga drinks. Pero, limited lang yung alam niya tungkol sa drinks. Kasi nga, pinag-focus ko siya sa kitchen. Depende sa expertise nila. Based sa pagkakakilala ko sa kanila. At nakita ko na rin kasi kung paano. Hindi naman mag 5 years na. So, kita ko na kung paano ang trabaho ko. How do you organize your products or goods to serve customers faster? Actually, same lang din naman. Meron lang silang for example, ikaw sa drinks, ikaw sa, ina-assign ko lang din yung task nila. Tapos, na lang nila yun. Everyday, meron silang inventory ng mga nagamit. Everyday yun. Para kahit na makalimutan nila, nakikita ko yung in and out of supplies.
agad-agad yan. Kasi pag nakikita kasi ni mama yung CCTV, o kaya mga nag-picture, like before, kasi nagpipicture kami yung customer. Pag nakita yan ng nanay ko, na may mga matudumi, tatawagan na niya yan agad ang staff. So, automatic yan. Basta natapos yung dine-in, tapos wala na silang ginagawa, automatic lang. Good afternoon po. Ay, good afternoon, Toy. So, ito po yung tanong. How do you make sure that your staff are doing their assigned task properly? Okay. Ano lang, kasi nakabantay naman ako sa kanila eh. Especially Paige. Most of the time, ako humahawak yan. Pag wala ako, yun, doon saka sila hahanap. Pero nakalagin kasi siya sa akin. So, alam ko kung sino yung mga nag-orders. So, make sure ko lang yan. Lagi ko sila tinatawagan pag may kailangan. Tumatawag din sila. Hindi kasi rin sila, pagka yung mga decision na kailangan talaga ako, tatawag din sila. Hindi yan sila basta mag-ano sa Ito po next. What do you do when one of your team members is not following instructions or not working properly? reprimand. Reprimand sila siya. Ano yun? They know me for that. Talagang pipinpoint ko sa kanila yung mali. So, last questions po. How do you guide or motivate your helpers or coworkers to work efficiently in the shop? For that, most of the time, meron kami rewards. Meron yan sila. Especially yung kapatid ko, yung bunso. Yung tulong ko na nag-open ng shop. Most of the time, especially lagi kasi siyang wala. Bihira lang siya. Most of the time, pag uwi niya, may reward niya mga staff. So, para ma-boost yung ano nila. Tapos, kapag bawa nakalaki sila or walang smooth yung ano, lagi yan sila may words of affirmation. Kasi kailangan mo yun i-build up din yung confidence ng staff. Tsaka ano naman kami, palibhasa din yung staff is puro kamag-anak. Relatives din namin. So, very open kami sa isa't isa. Thank you po. Hello. First question po ay, how do you check if your daily sales and expenses are accurate? May logbook sila. So, yung logbook, kung magkano yung nilabas kong pera, kasi meron din silang petty cash for the day. Every day, meron silang assigned petty cash. Yun yung gagamitin nila para sa mga expenses nila. Like, for example, hindi sila ng yellow or may emergency sila na kailangan bilhin, magpapagas. Meron yan silang petty cash every day. Tapos, nakalista yun. Detalyado everything. Tapos, pati yung sales nila, nakalista. Pagdating nila, iuwi. At night, isi-check ko yun. Kukunin ko siya ulit. And then, kapag kayo hindi nang tally, tawagan. Second question po ay, what steps do you take when you notice that sales are decreasing? Pagka naman bumababa, kasi minsan wala ka talaga magagawa eh. Like for example, weather. Kasi hindi mo talaga maiwasan. Hindi naman palaging sa business naman, hindi palaging malakas yung income. Eh, dumadating talaga yung time na maano. So pag ganon, sila din, minsan yung staff din ang nag-ano sila, nagtatawag sa mga friends, may order kayo, gano'n. Last question po ay, how do you make sure that the quality and taste of your milk tea products remain consistent every day? Mayroon silang recipe. Yan. May sinusunod sila, hindi sila pwedeng kumano doon. Tsaka, always yan, kasi meron namang mga ingredients na i-ref mo. Kasi, like yung mga jam na ginagamit namin, every day yun. I-check nila if okay pa. Kasi nga, sabi ko, hindi naman kasi masama na tumikim. Pero yung tikim na na safe na tikim, yung kumbaga, sure na ang customer na tinikman nila yung separate meal. Okay na? Okay. Good afternoon po. Good afternoon din. Pwede po magtanong. Opo naman. So, ano po, una po bakit niyo po napiling magtrabaho dito? Hindi ako trabaho eh. Gusto ko naman trabaho. Kaya ako trabaho dito sa akin. So, ano po yung parang special dito sa Auntie at
naisip na magtrabaho kaysa po sa ibang mga trabaho? Isa, malapit ko sa bahay namin. Tapos, yung ayos ang nakita, ayos ang sweldo namin. Tapos, ang bayad na namin. So, ano po yung karaniwan na ginagawa niyo po dito araw-araw sa... Ang unang-una ay ang paglilinis. Dahil sa mga pagkain, kailangan malinis ang mga ginagamit. Tapos, malinis din ang paligiran. Yun ang unang-una namin ginagawa. At saka, ang pagtatrabaho naman. Ano po yung pinakagusto niyo po dito sa trabaho niyo? Ang gusto ko dito, yung pagtitimpla namin ng milk tea. Bakit po yun po ang pinakagusto niyo? Ay, yun ang trabaho namin eh. At saka paglilinis. Ang the best, ang paglilinis namin. Thank you po. Thank you po. Ayun lang. Opo. Thank you po.